Magkakalayo ang tahanan sa lugar kaya mahirap humanap ng tulong. Patuloy sa paghahamon ng kanyang tatay. Ilang sandali pa nagbuntong hininga ang batang Daruk. Winisika ng tubig ang pisngi at lumabas ng kusina. Bitbit niya ang batya na may lamang putik at garapa. Naglakad papunta sa babuyan kung saan naroon ang ama at nang makalapit. Nilapag na ang batya at nilagay sa bulsa ang putik na nasa loob ng garapa. Tinanong siya ni Tatay Abraham kung handa na ba siya at sinabing, tapangan lang ang loob at huwag matinag sa naririnig na huni ng aswang. Nang mga sandaling ito, takot na ang batang Daruk. Kahit nasabi sa kanya na maaari siyang tulungan ng agod-agod, hindi pa rin nawawala sa isipan ang mga katanungan. Paano na lang kung hindi gumana? Ngunit tinatagan ng batang Daruk ang loob at ilang sandali pa. Kumalampag ang mga tabla na nakahanay sa gilid ng kulungan ng baboy. Ito yung tinutungtungan ng mga magulang sa tuwing magpapakain ng mga alagang hayop. Mabilis itong pinuntahan ng tatay. Hanggang sa nagulat si Abraham nang bumungad sa kanya ang isang lalaking hubot-hubad. May makintab pang balat na parang naligo ng langis. May kakaibang bahong dala. Masahol pa sa amoy ng baboy. Sumunod naman ang batang Daruk. At dito nagsitayuan ang mga balahibo nang makita niya ang nilalang. Hindi niya malaman ang gagawin. Nakatingin lamang sa ama habang winawasiwas nito ang tabak at unti-unting nilalapitan ang aswang. Hanggang sa may lumitaw pang isang nilalang. Nakaubot-hubad din na isa namang babae. Kapwa nakadipa ang kamay na wari gagamba na susunggab. Nakatitig lang ito kay batang Daruk. Patuloy sa paglapit at hindi natitinag sa pagwasiwas ng tabak ni Abraham. Hanggang sa bigla na lang sinunggaban ng batang Daruk. Mabilis naman itong hinarang ni Tatay Abraham. Ngunit hindi naging sapat dahil malakas ang aswang. Kaya natumba si Tatay Daruk at nalublob pa sa putikan. Samantala, nakailag naman ang batang Daruk. Kumapit sa haligi ng kulungan ng baboy at tumalon papasok sa loob. Nagkagulo ang mga alaga at sobrang ingay sa lugar. Naiiyak na ang batang Daruk at hindi alam kung ano ang gagawin. Lumundag papasok ng kulungan ang dalawang aswang. Marahang lumapit sa kanya. Unti-unting umaatras ang batang Daruk. Nasagi niya pa ang mga nagtatakbuhang baboy. Hanggang sa naipit na ito sa kanto ng kulungan. At dito na napilitang lumaban ang batang Daruk. Yumbang ubos na ang takot at napilitan na dahil sa pagkadesperado. Sa paglaban niya, umabante siya at sinalubong ang isang aswang. Ngunit hinampas siya ng kalmot. Tinamaan ng batang Daruk. Ngunit laking gulat niya dahil hindi man lang nakaramdam ng sakit. Nagulat din ang nilalang. Napaatras at makikita sa mga kinikilos na may dinadaing sa kamay. Dito napagtanto ng batang Daruk ang bisa ng bertud. Lumakas ang kanyang kuryosidad at biglang ginanahan. Hanggang sa iyong isa naman ang nilapitan ng batang Daruk. Sobrang bilis niyang niyakap sa paa at kinagat ang hita. Napasigaw ang aswang sa sakit. At kahit anong hampas kay batang Daruk ay hindi ito tinatablan. Sa halip, nakakapit lang ang batang Daruk sa paa at patuloy lamang sa ginagawa. Hinablot siya ng isang aswang, kaya nabitawan ni batang Daruk ang isa. Bigla din namang may dumating pa na ibang nilalang. Ito ang ikatlo at isa ding lalaki. Ang buong akala ng batang Daruk ay tutulungan nito ang dalawang aswang. Ngunit bigla itong nagsalita. Sinabi ko namang huwag magpakumpiyansa.
Hindi kasi kayo naging maingat sa mga kinikilos nyo. Napaghandaan pala tayo. Hindi nyo na siya kayang patayin, kaya umalis na tayo. Wika ng lalaking aswang. Mabilis sa mga sumunod na nangyari. Matapos nun ay naglaho na ang mga ito. Lumundag sa kakawyan at gumapang na parang gagamba pa itaas. Hanggang sa tuluyan ng naglaho sa lugar. Naalala kagad ng batang Daruk ang sinapit ng ama. Kaya sinilip niya ito sa gilid ng kulungan ng baboy. Nakita niyang hirap na hirap si Tatay Abraham. Pilit na inaangat ang katawan upang makatayo. Lumapit ang batang Daruk. Sinuri kung may sugat ba ang ama. Nagtamo ng isang sugat sa dibdib. Hindi naman malalim pero mahaba hanggang balikat. Aalalayan sana ng batang Daruk ang ama. Ngunit bigla itong nagsalita. Wag na. Kaya ko na ang sarili ko. May ginawa ba sila sa'yo? Bakit bigla na lang silang nagalisan? Akala ko pa naman mapapahama ka na. Wika ni Abraham. Umiling siya at sinabing hindi niya alam kung bakit. Ngunit nasaksihan niya ang nangyari. Sinabi sa ama na hindi siya tinatablan ng atake ng aswang at kinagat niya yung isa. Sa kabilang banda naman, nakasilip lang sa siwang doon sa banggera ang nanay ng batang Daruk. Madilim kaya hindi niya alam ang nangyayari at wala na siyang ibang nagawa kung hindi umiyak. Ilang sandali pa biglang dumating ang manggagamot na si Jose. Ayon dito, kasalukuyan siyang nagtatawa sa isang pasyente pero iba ang kinalabasan. Mula sa resulta nagkaroon siya ng kakaibang pangitain. Nakita niyang nalalagay sa peligro ang pamilya ng batang Daruk. Pinaliwanag naman ni Abraham ang mga nangyari at sinabing maayos naman ang lagay ng pamilya. Dumagdag naman ang batang Daruk. Baka natakot dahil hindi siya tinabla ng kalmot. Sabi ko naman hindi ka tatablan. Basta wag ka lang matatakot. Hindi na sila babalik dahil nasukat ka na nila. Maliban na lang kung may iba pang magtatangka. Wika ng manggagamot. Lumipas pa ang ilang mga araw. Naging sunod-sunod na ang subok ng batang Daruk. Mula sa aswang, mangkukulam at may mga tao ding kriminal. Ngunit lahat sila, walang nakasupil sa kanya. Kahit anong gawin nila ay hindi nila mapatay ang batang Daruk. Dahil sa pangamba, napagpasyahan ng kanyang mga magulang na ibenta na ang lupa nila sa bukid upang magpagawa ng malaking tahanan. Yung may mataas na bakod at sapat sa proteksyon para sa kanilang pamilya. Dahil malaki ang lupain, mahal nila ito naibenta kaya maliban sa tahanan na naipatayo, nagkaroon din sila ng negosyo. Pangmalakihang pag-aalaga ng baboy at karne. Kaya umasenso ang pamilya ng batang Daruk. At ayon sa manggagamot, may dala ding malakas na swerte ang agod-agod sa lapok o ang bertud ng putik. Kaya ginagabayan sila nito sa kanilang pamumuhay. Ito din ang bahay sa kasalukuyan na nasa kwento ni Abyar. Balik tayo sa kasalukuyan. Sa kwento ng maglolo na si Abyar at Lolo Daruk. Kung gano'n naman po, Lo, kung ibibigay nyo sa akin yan, mamamatay ako. Di ba ang sabi nyo, hindi pwedeng mahawakan ng iba? Tanong ni Abyar. Nakakaloko ka talaga, Apo. Nakikinig ka nga sa mga kwento ko sa'yo, pero hindi mo naman pinapasok sa isipan mo. Mamamatay ang magtangkang kumuha, maliban na lang kapag ginusto ko. Kagaya na lang ng lola mo na namatay na. Nahawakan niya ito nung magkasintahan pa kami. Tinanggal ko sa hita ko dahil
Nahihirapan ako sa pag-upo. Sa puwetan kasi banda nakabaon. Pero nilagay ko sa garapa at lagi ko nalang dinadala. Pagod na ako, apo eh. Ikaw na ang magiging kasunod. Tatanggapin mo ba? O gugustuhin mo na lang na mamatay ako kasama to? Tanong ni Lolo Daruk. Hindi nakapagsalita si Abyar. Malalim ang iniisip. Natatakot dahil baka sapitin niya ang sinapit ng lolo. Ngunit muling nagsalita ang matanda. Ayon dito, natural ang pagsubok sa buhay. Ngunit ang pinagkaiba ay ang normal at hindi pangkaraniwang bagay. Kung tatanggapin ni Abyar ang agod-agod, lahat ay posibleng mangyari. May mabuting resulta at hindi malalayong meron ding masama. Ang mabuti, magiging proteksyon ni Abyar ang gamit, ngunit ang masama, merong magtatangka sa buhay niya at may madadamay. Ayon sa binata, ayos lang sa kanya pero papaano ang pamilya? Kaya nakasalalay kay Abyar ang mahirap at malaking responsibilidad. Dagdag pa ng matanda, kaya lumayo sa kanyang tabi ang mga anak dahil ayaw nilang madamay. Pati na nga ang tatay ni Abyar, hindi na ginustong makasama sa bahay si Lolo Daruk. Dating kasama ni Lolo Daruk ang nanay at tatay ni Abyar sa tahanan. Ngunit nabarang ang ina ni Abyar. Mabuti na lamang ay naagapan kaagad dahil kung hindi, maaaring patay na ang ina. Ninais noon ng nanay ni Abyar na bumukod, ngunit ayaw naman ang tatay niya. Pero kalaunan hiniwalayan ng nanay ni Abyar ang ama dahil bukod sa pangamba, nalulong din sa bisyo ang tatay ni Abyar, kaya nawalan ng tiwala ang ina ng binata. Nang babae ito at pumasok sa iligal na gawain. Hanggang sa nakapag-asawa muli ang ama. Nakiusap ako na iwan ka sa akin. Nagbakaawa ko sa tatay mo. Mabuti na lang at pumayag. Nakakalungkot kasing walang kasama sa bahay. Kasalanan ko din naman ang lahat ng to. Hindi naman sana maghiwalay yung magulang mo. Kung hindi ko lang pinagkatiwala ang gamit na to sa tatay mo. Naging masama siya. Kahit wala namang problema sa pera, pumasok sa bisyo. Nang babae pa. Alam mo, apo, isa sa katangian ng agod-agod ang gayuma. Ayon, hiniwalayan siya ng nanay mo at hindi na nakatiis. Ang bunso ng anak kong lalaki ang napili ko, apo, at ikaw yon. Marami ka kasing tanong. At palagi mong gusto na magkatabi tayo. Muli, apo, tanggapin mo ito at sana'y huwag kang matulad sa tatay mo. Sana lumaki kang mabuting tao. Wika ni Lolo Daruk at naiyak si Abyar. Tinanggap ni Abyar ang gamit, pero natanong niya ang matanda sa susunod na mangyayari. Kung mamamatay ba si Lolo Daruk? Umiling ang matanda at sinabing hindi pa maaari hanggat hindi niya nasisilayan si Abyar na magkaroon ng sariling pamilya. At ang dahilan kung bakit gusto niyang malipat ang gamit, dahil hindi na umuubra sa kanya ang bisa. Ang hinala ng matanda, dahil ito sa umiinting na edad. Hindi na kayang dalhin ng gamit ang katawan, kaya kung minsan ay nabibigo na si Lolo Daruk. Ayon pa sa matanda, hindi na rin niya magawang makapatay ng aswang. Hindi nyo na po nasupil? Diba ito po yung tinutugis nyo kaya wala kayo sa bahay? Ano naman pong dahilan? Bakit nyo po siya tinutugis? Tanong ni Abyar. Hindi mo lang alam, apo. Palihim ang mga gawain ko. May mga nakakonekta sa aking tao. Sila ang hudyat ko kung may mga taong nagkakaroon ng problema. Kilala mo si Asol, yung dalaga na anak ng kababata ng tatay mo.
Anak ni Veronica na taga dyan lang sa kabilang baryo. Siya ang nagsabi sa akin na isa sa mga kamag-anak niya ay ginagambala ng aswang. Buntis ang kamag-anak ni Asol. Tinugis ko ang aswang pero malakas. Siguro kung kabataan ko, kayang-kaya kong patayin yun eh. Gusto kong ikaw ang tumugis dahil malakas ang katawan mo. Bukas, dadalhin kita sa bahay nila Asol. Siya ang magtuturo sa iyo sa bahay ng kamag-anak niya. Sana po wag mo akong bibiguin ha. Magiging payapa ang isip ko kapag sinunod mo ang tinatahak ko. Maliban pa sa gamit na ito, araw-araw kitang tuturuan ng mga orasyon, debosyon at iba pang kaalaman. Lahat ng yon ay kaakibat na sa pagkakaroon ng gamit. Pagpapaliwanag ni Lolo Daruk. Hindi nakapagsalita si Abyar at kaagad na nagpahinga. Kinabukasan, maaga siyang nagising at hindi na muna pumasok ng paaralan. Naroon siya sa bintana habang nasa palad ang bilog na bagay at tinititigan ng maigi. Ilang sandali pa ay narinig niya ang boses ni Lolo Daruk. Sinasambit ang kanyang pangalan at sinabihan na maligo dahil manliligaw sila. Anong manliligaw? Ang sabi niyo po may importanteng pupuntahan. Bakit mangliligaw? Naku naman oh. Sinusumpong na talaga ng katandaan tong lolo ko eh. Lolo, anong manliligaw? Wika ni Abyar habang pababa ng hagdan. Manliligaw. Dalaga kasi ang pupuntahan natin at maganda pa. Tugon ng lolo. Ano? May tutugising aswang tapos manliligaw lang pala. Ano ba yan, lolo? Ay, teka. Oo nga no. Kalimutan ko ah. Pero apo, nararamdaman ko na ang katandaan talaga. Kagabi lang to eh. Nagsimula nang mapasa ko sa iyo ang gamit. Pasensya ka na po pero may napansin ka ba sa sarili mo? Mula nang mapa sa kamay mo ang agod-agod. Tanong ni Lolo Daruk. Sinabi naman ng binata na wala. Hanggang sa napahinto siya ng kilos nang mapansin kung bakit sobrang bilis niyang nakababa ng hagdan. Malakas din ang pandinig ng binata. Samantalang nasa labas ito ng tahanan nang tawagin siya. Sobrang nagtaka si Abyar. Tinignan niya ang hagdanan at inalala ang mga sandaling bumababa siya. Sa tansya niya, mabagal at maingat. Pero para lang siyang naglakad ng mabilis at kakaiba din ang pakiramdam sa sarili. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib at magaan ang katawan. Anong meron? Huwag ka nang magkaila. Dahil napansin ko ang bilis mo mula sa paglabas ng kwarto mo sa itaas. Akala mo normal lang ano? Ako din. Ganyan din ang nangyari sa akin dati. Mabuti nga at nasabi ko sa iyo ang lahat. Alam mo na mga posibleng mangyari sa iyo. Noon ako, wala. Napaka-inosente. Akala ko nung una nababaliw na ako eh. At saka, ano pa bang tinatayo-tayo mo dyan? Magmadali ka na. Kanina pa ako madaling araw gising pero ikaw napakakupad mo. Para kang ako dati eh. Laging tulala. Sige na, mag-aantay ako dito sa beranda. Ay nako, ay, sakit ng dibdib ko ah. Nagkaroon na ako ng ubo sa unang pagkakataon. Nanlambot si Abyar at nakaramdam ng awa. Dahil ito lamang ang unang pagkakataon na makita si Lolo Daruk na kilos matanda na. Napatingin ang binata sa isang banda at napaisip. Ang pagbigay ng gamit sa kanya ni Lolo Daruk ang magiging hudyat na malapit na itong mamatay. Tatalikod na sana ang matanda nang biglang hawakan ni Abyar ang balikat nito at nagsalita. Lolo, wag na lang po kaya. Ibabalik ko po sa inyong gamit na to.
Para na rin po kasi kayong magpapatiwakal sa ginawa nyo eh. Ay ano, inuubo ka na. Parang may sakit ka na pero kahapon lang sigla-sigla mo eh. Wika ni Abyar. Hindi ba nag-usap na tayo kagabi? Alam mo ang pagkakaroon ng gamit ay may kinakargang responsibilidad. Hindi ko yon kayang gampanan. Pero sige, balik mo na sa akin yan. Ngunit sa tingin mo, makakatulong pa kaya ako sa mga nangangailangan? Hindi na, apo. Tapos na ang yugto ko at kailangan ng may sumunod. Kaya nga pinalaki kita ng maayos dahil hinahanda kita. At kahit may gamit pa ako, malakas ang pangangatawan pero ramdam pa rin ang panghihina. Ramdam ko habang tumatagal. Naaabot ko na ang limitasyon ko. Kaya wag mo na akong isipin, apo. Kailangan maging pantay ang lahat. May kamatayan ng tao at hindi yon dapat dayain sa dikna ng ama. Tanggap ko yon, apo. At ikaw ang susunod sa landas na tinahak ko. Parang nabuhusan ng malamig na tubig ang binata. At ayon kay Abyar, nag-aalala man siya sa kalagayan ng lolo pero tama ang sinabi nito. Lahat ng buhay ay may hangganan at hindi yun dapat dayain sa mata ng ama. Ito din ang palagi niyang naririnig kay Lolo Daruk sa tuwing nag-uusap sila. Naligo at nagbihis na ang binata. Matapos nun ay umalis na sila. Sumakay ng habal-habal at nang makarating sa lugar ni Azul. Nanibago ang binata dahil bukid pala ang lugar. Kung malayo sa kabiasnan ang bahay ni Lolo Daruk, mas malala pala ang lugar ng dalaga. Wala pa siyang bahay na nakita mula nang bumaba sila sa habal-habal. Sinabi ni Lolo Daruk na sa unahan pa. Nag-iisang bahay sa gitna ng malawak na taniman ng iba't ibang gulay. Nagtanong si Abyar kung papaanong nangyari at nagkaroon si Lolo Daruk ng tagapaghudyat. Dati ko na silang natulungan. Manggagamot ang nanay at tatay ni Azul. Namatay ang tatay ni Azul noong salakayin sila ng aswang. Kaya nagkaroon ng malawakang pagtugis sa mga aswang ang mga manggagamot noon. Natugis man nila pero wala silang kakayahang patay nito sa pisikal na labanan. Kaya nagpatulong sila sa akin. Alam yon ng tatay mo dahil siya lang naman ang nakakausap ko dati. Bigla na lang may dumating sa bahay at nanghihingi ng tulong. Hanggang sa dumami na ang tagapaghudyat ko, apo. Hindi lamang ang pamilya ni Azul. Malalaman mo din ang lahat ng to dahil napasa kamay mo na ang gamit. Nasa katawan mo na ang lakas ng bertud at ikaw na ang hihingian ng tulong. Alam mo ba, hindi lang aswang ang pinatay ko. Pati na rin ang mga tulisan at ilang mga abusado. Sumunod ka sa akin. Sa likod ng kakahuyan, naroon ang bahay nila Azul. Wika nito. Hindi nakapagsalita si Abyar. Tahimik lang ito habang nakasunod sa lolo. Ilang sandali pa, umusad na sila sa makapal na kakahuyan. Nakakakita na si Abyar ng tahanan. Tama ang sinabi ni Lolo Daruk. Nasa gitna nga ito ng malawak na sakahan at may ilang tahanan. Pero malalayo na. Nasa gilid ng bundok ang iba. At may nakita din si Abyar na ilang mga tao sa malayo. Payak lang ang tahanan sa gitna ng sakahan. Kwadrado. Gawa sa karaniwang kasangkapan gaya ng pawid at kawayan. Habang papalapit, may lumabas na babae. Nakasuot ng saya. Mahaba ang buhok at tansya ni Abyar ay isang dalaga. Hanggang sa tuluyan na silang nakalapit. At dito nanlaki ang mga mata dahil ubod ng ganda ng dalaga. Morena. May maliit na muka at nakakaakit ang mga mata at labi. Pasimple naman siyang sinabihan ni Lolo Daruk na ang dalagang nakikita ay si Azul.
Napayuko ang binata at nakaramdam ng kakaiba sa sarili. Nahihiya dahil nakatitig sa kanya ang dalaga habang nakangiti. Magandang umaga, Lolo Daruk. Siya po pala yung apo nyo? Parang magkasing edad lang po kami ah.